sa 4:18 ng Efeso. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil Yun. Sa buhay ng Diyos, nahihiwalay ang tao sa buhay ng Diyos, para kang nagiging patay dahil sa kadiliman ng pag-iisip, sabi ni San Pablo. So yan pong kadiliman, meron pong reino yan eh. Meron pong merong kaharian ng kadiliman na ang nagpapakilos si Satanas para padilimin ang isip ng tao sa aral, huwag tumanggap ng aral ng Diyos, na magbibigay sa atin ng liwanag sa buhay. Kaya ako po'y naniniwala, hindi po madaling maliwanagan ang tao. Hindi po masyadong madali. Dahil meron pong obscurity, there is a hindrance being set by Satan in the minds of people that the light of the glorious gospel of the Lord Jesus Christ should not shine in them, according to the Bible. At dahil dito, kailangan po natin ang tulong ng Diyos, mga kababayan, para yung ating kaisipan maliwanagan. Hindi po basta nangyayari yun, malibang buksan ng Diyos ang ating kaisipan. 16:14 ng Gawa. at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na taga-bayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Kung mapapansin nyo, nakikinig po yan. Si Lydia nakikinig. Kaya lang, para maunawaan niya, binuksan ng Diyos ang kanyang puso. So kung hindi po dahil sa pagbubukas ng Diyos sa puso ng tao, yung liwanag ng katotohanan ng Diyos hindi po makakapasok. Dahil ang puso naman po ng tao ay pinadidilim ni Satanas. Balikan natin ang 4:18 ng Efeso, kapatid na Daniel. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Dahil dun sa kadilimang iyon, nahihiwalay ang tao sa Diyos. Yun ang paraan ni Satanas, padilimin ng isip, tapos paggawain ng tao ng masama, ng mga kasalanan, at alisin yung pagtitiwala at paniniwala ng tao sa Diyos. Yun po ang mga paraan ni Satanas para padilimin kaisipan. At yan, nararanasan ng tao yan. Kayo man siguro saksi. Merong pumatay, nung matapos niyang patayin yung kanyang biktima, nagsisisi, sabi niya, nagdilim ang isip ko sabi. Talaga po merong ganon, totoo po yun. Kahit naman ayaw ng tao gumawa ng masama, pagka napadilim na ang isip mo, para rin yung umiinom ka ng droga o kung nagtitake ka ng droga, kahit ayaw mong sumama, pagka binigyan mo ng pagkakataon yung droga, didilim ang isip mo. Gagawa ka ng hindi maganda. Ang tao po kasi parang sasakyan. Pwede tayong sakyan ng kabutihan, pwede tayong imaneho ng kasamaan. Pagka po ang ating pinayagang magmaneho sa ating kaisipan ay si Satanas, ay para tayong sasakyang nawala ng preno. Kahit saan tayo maharap, magkakaroon tayo ng aksidente. Yan po ang pangyayari sa ating buhay. Sana kung nauunawa ito ng mga tao, magbubulay-bulay tayo. Kaya nga po ang Diyos ay nagsusugo ng mga apostol nung araw at ng mga mangangaral para buksan ang kaisipan ng mga taong nadidimlan. Doon sa 26:18 ng Gawa, ganito po ang nakasulat doon, kapatid na Daniel. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan
at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yan po ang tungkulin ng isang mangangaral gaya ng apostol na si Pablo. Sinabihan siya ng Diyos, idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Yun pong pagliwanag ng aral ng Diyos sa ating puso, nagiging daan yun para po tayo maalis sa kadiliman at makatanggap tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan sa Diyos. Kaya yung pong mga taga-Kolosas nung sila'y maliwanagan, ang sabi sa kanila ni Pablo doon sa 1, versikulo 11, ganito po ang nakasulat. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Maliwanag po yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas na may galak, ang sabi niya doon sa 11, pagtitiis at pagpapahinuod na may galak na nagpapasalamat sa Ama. Pati pang question mark, minamali ng mga nagtatrat. Na may galak na nagpapasalamat sa Ama, na nagpapaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Yun po palang pagkaliwanag, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos kasi magpapasalamat tayong may galak na dahil sa Ama na nagpapaging dapat sa ating makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang sa 13, kapatid na Daniel, Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kaniyang pag-ibig. Ayon, yung Diyos Ama ang nagligtas sa atin ng wika sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya makapangyarihan po yung kadiliman eh. Kaya tinanin nyo ngayon ang mga tao, mas gusto yung masama eh. Mas gusto yung gulo, mas gusto yung kalayawan, droga, mga kasalanan, kasi madilim na nga talaga isip ng mga tao. Natupad po ang hula sa Isaiah 62, ganito po ang nakasulat. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon... Tupad na tupad po ngayon yan eh. Tatakpan ng wika ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Napakadilim po ngayon ng mundo. Bagaman maliwanag ang mundo ngayon dahil sa naimbentong mga ilaw, pero pag-uusap pong espiritual, napakadilim ng mundo ngayon. Basahin po natin ang 3:19 ng Juan, kapatid na Daniel. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kita nyo mga kapatid, kaya pala ngayon ang mga tao, mas marami yung masasama kasi nasa kadiliman kasi. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ito ang wika, ang kahatulan, na parito ang ilaw sa sanglibutan. Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yan po ang nagdahilan kung bakit maraming tao ngayon nasa kadiliman. Yung masasamang gawaing itinuro ni Satanas, yun ang gusto nila, ayaw nila dun sa mabuti. Mas gusto yung magnakaw kaysa sa maghanap buhay ng marangal. Sa gobyerno, mas maraming magnanakaw kaysa sa hindi.
Mula sa presidente hanggang sa mga malababang tungkulin, pati sa mga kongresista, may mga magnanakaw po dyan. Hindi natin maiwasan yan. Sa mga huwes, may magnanakaw dyan. Kaya, mas gusto nila yung masama kaysa sa mabuti. Yan po ay hindi dapat na ipagtaka dahil nagtatrabaho po ang kapangyarihan ng kadiliman sa isip ng mga taong masasama. Ang layon po ng ating Bible exposition ay magbukas ng kaliwanagan sa kaisipan ng tao sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay parang ilaw na magbubukas ng ating kaisipan. Basahin natin ang aklat ng awit. Ganito po ang nakasulat sa awit ni David. 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayun, ang salita ng Diyos ay parang ilawan na liliwanag sa landas ng tao. Talaga naman pong liwanag yun eh. Salita ng Diyos. Nagpapaliwanag ng kaisipan yun. Sabi ng salita ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa. Sabi sa mga lalaki. Mababasa po yan doon sa 5:25 ng Efeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayan. Utos po ng Diyos, salita ng Diyos, iibigin mo yung asawa. Hindi po ba yan ay liwanag, mga kapatid? Tatanungin nyo sa akin, bakit? Paano naging liwanag yan? Kasi pag wala yan at dilim ang mangyayari, kaya ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magnanasa o mag-iimbot sa hindi mo asawa. Basahin natin ang Deuteronomio o Exodo 20:17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Bakit? Kadiliman po yun eh. Actually, hindi nga ginagawa sa liwanag yun eh. Pagka nag-iimbut ka na, pag nangangalon niya ka na, nagtatago ka sa dilim eh. Ayaw mong ibulgar yung ginagawa mo na si kumari pala, idinidate mo. Bakit? Gawa ng kadiliman yun eh. Asawa ng kumpari mo, pinapakialaman mo. O hindi ba liwanag ngayon yung sabi ng Diyos? Ibigin mo yung asawa. Hindi naman mahirap ibigin ng asawa kasi asawa mo yun eh. Dati mo nang mahal yun. Niligawan mo nga eh. Liban na lang kung napikot ka. Pero kahit napikot ka, asawa mo na, may anak na kayo. Para wag kang makasira ng pamilya ng may pamilya, ibigin mo yung asawa mo. Liwanag yun eh. Yung salita ng Diyos, nagbibigay liwanag po sa kaisipan yun. Kasi, sabi ng Diyos, ibigin mo asawa mo. Huwag mo namang iimbutin yung asawa ng iyong kapwa. Bakit? Kasi, pag nag-imbut ka ng asawa ng kapwa, may masamang mangyayari, hindi lang sa'yo, pati dun sa kapwa mo. Basahin po natin ang Kawikaan. Ganito po ang mababasa sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Kawikaan. Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? Binang Panginoon sa kanyang salita, bakit ka malulugod sa ibang babae at yayakap sa sinapupunan ng hindi mo kilala? Ibig sabihin, hindi naman yun yung asawa mo eh. Ba't ka malulugod doon? At sa babae na hindi mo kilala, ang sabi ng Diyos,
huwag mong gagawin yun. Ang ibigin